Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. A couple of days ago, inilabas ko po ang mga surveys ng Pulse Asia, Octo Research at ng SWS. At isa sa napansin ko ay itong anak ng mga Villar na si Camille Villar na medyo mahina ang dating. Mababa po siya sa mga survey. Sa Pulse Asia, siya ay naglalaro sa number 10 to 14. Meaning, pwede siyang pumasok sa top 12, 10, 11, 12. Pwede rin naman siyang maligwak 13 and 14. Sa Octa Research naman, hindi siya pumasok sa top 12. At sa latest na SWS survey, katay pa niya si Bato de la Rosa at si Amy Marcos sa slot na 12 to 14. So, alin sa kanilang tatlo ni Bato sa ni Amy ang pwedeng pumasok sa top 12, pero kung mamalasin, number 13 and 14, meaning ligwak na po sila sa 12. Bakit kaya? Mukha namang mapagkakatiwalaan itong si Camille Villar. Maganda, mukhang disente, hindi mukhang mataray tulad ng kanyang ina, at mukhang may promise. Pero bakit mahina siya sa survey? Hanggang sa nabasa ko itong post na sinabi di umano ni Cynthia Villar. At sabi ko, marahil ito ang isa sa mga dahilan kung bakit inaayawan si Camille Villar ng mga botante. Bukod po kasi kay Camille Villar na tumatakbong senador, ito pong si Senator Cynthia Villar ay magtatapos ng term at tatakbong representative ng Las Piñas. Ang ikinawindang ko, itong kanyang garapalan na statement. Then ilang beses na po tayo nakapanood ng mga video clips nitong si Cynthia Villar. Isa na yung parang minaliit niya yung ating mga nurses, yung clip na dinuduro niya yung security guard, at kung ano-ano pa. Nababansagan nga na mata pobre, mapagmataas, nanghihiya itong si Cynthia Villar. Ewan ko nga ba kung bakit ito ay binoboto pa ng taong bayan para makaupo sa Senado. May balak po yata kasing mamigay ng lupa itong mga Villar. Pero lumalabas na magbibigay sila ng lupa kapalit ng boto para sa mga Villar na tatakbo sa darating na eleksyon sa Mayo. At ngayon pa lang, hindi pa man botohan, nanunumbat na agad itong si Cynthia Villar. Ito po yata ay nasabi ni Villar sa isang pagpupulong kung saan kaharap niya ang mga residente ng Las Piñas kung saan balak nilang mamigay ng lupa. Pero yan palang pamimigay ng lupa na yan kung matutuloy ay may kapalit na boto. At kung hindi mo sila iboboto, wala kang lupa. Or kung naibigay na sa iyo yung lupa, ay baka bawiin pa. Sa madaling salita, dapat kayong tumanaw ng utang na loob kung sakaling mabigyan kayo ng lupa at kailangan nyo talagang iboto ang mga Villar na tatakbo sa 2025. Sabi po ni Cynthia Villar, malalaman naman namin sa eleksyon kung tatanawin ninyong utang na loob ang pagbibigay namin ng lupa sa inyo. Alam nyo, nung nabasa ko tong unang sinabi ni Cynthia Villar, pakiramdam ko, garapalan naman masyado ito. Ganito ba tong Cynthia Villar na to? Talagang ang tingin niya sa sarili niya ay high and mighty. Mayaman ako. Lahat pwede kong gawin. Lahat pwede kong sabihin. So, ibig sabihin, kung kayo ay mabibigyan ng lupa, kailangan tumanaw kayo ng utang na loob at iboto ang mga Villar na tatakbo sa eleksyon. Sabi pa niya, sana ipakita nyo sa amin na kami ay susuportahan ninyo sa darating na 2025 election. Kasi pag hindi nyo pinakita sa amin, baka magbago ang isip namin tungkol sa pagbibigay sa inyo ng lupa. Naku, walang yaan na talaga to, no? Talagang derechahan na. Kung hindi nyo kami iboboto, baka magbago ang isip namin kung bibigyan namin kayo ng lupa o hindi. Ano to, vote buying? Sa bagay, lupa yun. Pero kung susuriin yung mabuti, ganun ba kadesperada itong si Cynthia Villar? Mamimigay ka ng lupa? Although ang balita ko dun sa ibang nababasa ko ay hindi naman daw niya lupa yung ipamimigay niya.
Well, anyway, lupa man niya o hindi yan, the mere fact na para siyang naniningil na agad at tatawagin kang walang utang na loob kung ikaw ay mabigyan ng lupa at hindi nyo sila susuportahan. But again, ganun nga siguro yun. Bibigyan kita ng lupa kapalit ng boto mo. Ang tanong, malaman kaya ni Cynthia Villar kung sino ang boboto o hindi sa kanya? Pwede namang sabihin ng mga botante na yes ma'am, binoto kita, asa na yung lupa ko? Is there a way for Cynthia Villar to know kung sino ang bumoto at hindi sa pamilya niya? Kasi parang meron siyang paraan para malaman dahil sa kanyang sinabi na kapag hindi nyo pinakita sa amin ang inyong suporta at hindi nyo kami binoto, magbabago ang isip ko at hindi na ako mamimigay ng lupa. Di ba? Papaano niya malalaman kung iboboto nyo siya kapag kayo ay nabigyan ng lupa? Pero teka, bibigyan ba kayo ng lupa pagkatapos ng eleksyon kapag kayo ay siguradong bumoto sa pamilya Villar? Paano kung matalo si Cynthia Villar bilang representative ng Las Piñas? Babawiin niya lahat ng lupa or naninigurado siya na ibibigay niya lang yung lupa pagkatapos ng eleksyon kapag siya ay sigurado ng nanalo? So, paano niya malalaman kung sino-sino ang boboto sa kanya? At paano kung di makapasok si Camille Villar sa top 12? Ang ibig bang sabihin, sakalang magbibigay ng lupa si Cynthia Villar kapag lahat ng pamilya niyang tatakbo sa 2025 ay susuportahan nyo at siguradong manalo? Dahil kapag hindi nanalo, ibig sabihin, hindi nyo sinuportahan. Después, kung hindi sila nanalo, wala kayong lupa. Ganun ba? Kagarapal itong si Cynthia Villar? I'm sorry, pero wala po kasi akong ibang salita na pwedeng itawag dito sa sinasabi ni Cynthia Villar. Pero ito ba ay totoong sinabi niya? Malalaman naman namin sa eleksyon kung tatanawin yung utang na loob ang pagbibigay namin ng lupa sa inyo. Sana ipakita niyo sa amin na kami ay susuportahan niyo sa darating na 2025 election. Kasi pag hindi niyo pinakita sa amin, baka magbago ang isip namin na pagbibigay sa inyo ng lupa. Ako, nakita ko lang ito nung napansin ko bakit ang baba ni Camille Villar sa mga survey at ang ginawa ko, 1 plus 1, yun na nga siguro. Kaya mababa si Camille Villar ay dahil sa nanay niya. At kung ganito ang nanay ko, na mamimigay ka nga ng ayuda, ng regalo, or kung ano man yan, lupa man yan o bahay, tapos isusumbat mo at hihingi ka ng kapalit, huwag ka na lang magbigay, Cynthia Villar. Parang hindi magandang halimbawa yan na ngayon pa lang naghahanap ka ng kapalit. Well, sa bagay, hindi po ba ganyan ang karamihan sa ating mga politiko? Magbibigay sila ng ayuda, magbibigay sila ng pera na hindi naman galing sa kanilang mga bulsa at hihingi ng boto bilang kapalit. Well, sa bagay, itong kay Villar ay baka lupa naman nila ang ipamimigay. Although sabi ko nga kanina, ang dami kong nababasa na hindi naman daw lupa ng mga Villar yung ipamimigay. Ang pinakaakin po kasi sa topic na ito ay bakit ganun kagarapal itong si Cynthia Villar. Sa bagay, yung mga ibang statements naman niya tulad nung sa nurse, tulad nung panduduro niya sa security guard. After a few days, meron naman siyang paliwanag. Kaya mag-isip po tayong mabuti. Yung po mga boboto sa Las Piñas para sa kanilang representative, mag-isip po kayong mabuti. Mahirap pong mag-upo ng isang taong ganito na wala pa man ay nanunumbat na agad. At kung sakaling hindi pala rin si Camille Villar na makapasok sa top 12 sa 2025 midterm elections, alam niyo na po kung bakit.